Alright mga kapatid, update po tayo. Ito ay patungkol sa ating flood control project issue na bilyon-bilyon o sa kabuuan daw ay inaabot ng trilyon yung pondo nating nawawala. Samantalang yung kay BP Sara, inaakusahan siyang milyon na hindi nila kayang mapatunayan, puro ampaw ang mga ebidensya. Pinupush nila ng pinupush. Tignan niyo po yung pagkakaiba, no? Tapos dito sa bilyon-bilyong pondo, trilyong pondo, ipagpapaliban po nila ang investigasyon. Gago, di ba? Wala talaga. Hindi ho tanga yung ating mga kapwa Pilipino na hindi nila nakikita yung mga ginagawa nyo dyan, Sir Ping. Kung talagang para ka sa bayan, tuloy-tuloy mo pag-iimbestiga. Ewan ko pa rin. Ang daming dahilan eh. Okay. Tuloy po natin mga kapatid, Balitang Pinoy TV. Nasa description yan. Okay, heto, pag-usapan natin itong Blue Ribbon Committee nitong si Senator Ping Lacson. Yeah. Naging inutil na. Naging inutil na kasi po, nagkomento po itong si Senator Marcoleta. Kasi po, ang nangyari dyan sa Senado, medyo parang iniiwasan nila ang katotohanan eh. Yes. Diba? Ang layunin natin ng taong bayan, makita natin, maparusahan, mapanagot itong mga mastermind sa flood control. Dapat. So ngayon, alam nyo naman na itong si Manong Chavit, okay, itong si Chavit Singson, marami po siyang mga nalalaman na patungkol po sa flood control anomaly, especially sa lugar nila. Ngayon, nakahanda na i-invite itong si Chavit Singson dyan sa Senado. Okay, nakahanda na ha? Pero parang biglang binawi. Parang isipin nyo na lang po mayaman yan. Chavit, mayaman yan. Pero bakit kinailangan niya pang magsalita at guluhin ang kanyang buhay? Di ba? Nang dahil lamang sa concern sa ating kapwa Pilipino, yung mga mahihirap nating mga kababayan. Itong mga politikong mga magnanakaw kasi, hindi kasi nila nararamdaman yung mga kapwa nating Pilipinong nasa initan, nabibilad sa araw, tubig na nga lang parang ayaw pang bumili dahil sa mahal po ng presyo ng gasolina ngayon. Isa lang ho ito sa napakaraming problema ng ating bansa. Tapos ngayon gusto mo ipagpaliban yung issue sa flood control. Parang, gago ka. Question mark. Bakit? Bakit? Kailangan malaman ng taong bayan. Bakit ganyan yung ipinagpapaliban? Bakit sobrang tagal naman? Ang dami nyong mga cheche-boreche. Ang tunay gusto nyong i-delay ng i-delay hanggang sa makalimutan na lang yan ng mga kapwa nating Pilipino. Napakawalang puso ninyo. hindi na matutuloy. Parang natatakot sila dito kay Chavit Singson. Kasi siguro alam nila na kapag nandoon na si Chavit Singson sa Senado, masisira na naman sila. Baka may mga surprise siya. Si Chavit Singson has all the evidence na maipakita niya sa taong bayan at sa mga senador na ganito po kalawak ang korupsyong nangyari. Dapat nga maging concern yung Blue Ribbon na yan yung sa Senate hearing na yan. Kasi nga, may nagsasalita, tara, imbitahin natin. May Marin, tara, imbitahin natin dito yan. Lahat ng nagsasalita, sige, dito natin pag-usapan. Hindi yung nagsalita na nga, kayo nagsalita din, hinusgahan nyo agad yung mga nagsalita patungkol po dyan sa mga nagnanakaw sa ating gobyerno. 18 Marines, sana in-invite mo, hindi yung sasabihin ng mga kasama mo, Sarsuela, sasabihin ng mga kasama mo, ano lang yan baka magsayang lang tayo ng oras. Tangina nyo naman dyan. Nakakagago, di ba? Naturingan kayo may mga kapangyarihan Alam nyo, pag ito na sana yung mga pagkakataon para makilala yung pangalan ninyo, bumango yung mga pangalan ninyo bilang politiko. Tangina, sinisira nyo pa nang dahil lang sa hayop na pera na yan.
Nagpapakontrol kayo sa pera? Gago. Di ba? Imbis na kayong kumontrol sa pera Dapat hindi pwede. Kailangan taong bayan muna. Tulungan natin yung mga mamamayang Pilipino. Unahin muna natin to. Kailangan malaman natin kung sino ang pinaka-mastermind. Depende na lang kung alam nila yung mastermind. Kaya ayaw din nila kasi nga naaambunan sila Itong mga gagong mga nakaupo kaya walang asenso yung Pilipinas natin dahil sa kanila. Baka mapunta sa amo nila yan. Yan ang ikinatakot nila. Kaya itong si Senador Marcoleta, ipapaliwanag niya ngayon sa atin. Okay? Bakit nagkaganyan si Ping Lacson? Mamaya, i-play ko yung video na yan at tayo po ay magre-react rin. Okay? Pangalawa ng ating pag-uusapan dito sa vlog na ito. Handa na ba ang ahensya ng gobyerno, ang mga gabinete ni BBM, handa na ba sila para ibigay ang kapangyarihan ni Vice President Inday Sara Duterte? Sa tingin ko hindi. Kasi yung ginagawa nila ngayong parang so hindi lang kasi nila sinasabi, hindi lang in-announce or official, pero yung parang pinakagumagalaw ngayon bilang presidente daw di umano, si Batman. Si Ralph Recto, imbis na si BP Sara. Ayaw nilang maging acting president si BP Sara dahil maraming magugurgur. Kung sakasakaling si Bongbong Marcos is not fit already to be the president. Hindi na. Yan ang tanong. Kasi po, komento na po itong si Attorney Hinlo. Ito yung mga kasamahan ni Tatay Digong sa kanyang party list sa PDP Laban. Alam mo, naiinis din ako sa mga sundalo, mga kapulisan. Yung mga leader yung mga leader na hindi ko alam, ano pa bang ginagawa nyo dyan? Ba't nakanganga pa rin kayo? Hindi ba kayo pwedeng magtanong na, dapat ito na, dapat ganito na. Depende na lang, baka may maleta din. Baka may maleta din. Which is, patungkol po dito na usap-usapan na kasi na si BP Sara, posibleng mapaaga ang kanyang pagiging presidente. Kasi nga, ang kalusugan po ng presidente natin ngayon ay hindi po natin ma-predict kung siya pa ba ay makapagpatuloy. So ngayon, ano pa ang mangyari? Handa ba? Mamaya, i-play ko ito kasi maganda po itong usapan na ito because meron po itong kaugnayan sa usaping politika. Okay? Pero bagong lahat, i-like muna natin, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam na ganito na po ang nangyari ngayon sa Pilipinas. At sa mga first time dito nanood sa aking vlog, subscribe na kayo. Okay? Libre lang yan para updated kayo lagi. Ito, panoorin natin at magre-react tayo dito kay Senator Marcoleta dito sa nangyari sa Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Okay? Sen, ito ina-expect natin pala. Dapat po sa 14 ng buwang ito, ina-expect natin nahaharap po sa Blue Ribbon Committee si dating Governor Chavit Singson. Pero ang binabasa naming balita kanina ay hindi daw po matutuloy. Sa Martes dapat? Dapat sa Martes, hindi daw po matutuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, wala naman? Postpone? Wala. Bilang miyembro ho ng Blue Ribbon Committee, ano ba nangyari? Inaabangan namin. Parehong totoo yung sinasabi nyo. Okay. Inimbita talaga si Chavit. Gov Chavit. At ang schedule yata ay April 14. Yes po. At totoo rin na sinabi nyo na dinifer yun until further notice. Okay. Hindi nyo pa tatanungin kung anong dahilan kung ba't na-defer. Ay, anong nahuba? Hindi, kasi tinanong ko, tumawag kasi sa akin yung isang kakilala namin, tinatanong niya, bakit na-defer? Sabi gano'n. Hindi ko alam, sabi ko, mabuti pa, di tawagin mo si Gov Chavit para malaman natin. Ayun. Okay. So, siya kasi yung inimbita. Yung imbitasyon kasi base doon sa aking privilege speech, isa siya sa mga sinabi ko doon na isa sa mga dapat na iharap mo at tawagin sa hearing. Opo, Kung tama kayo. maalala ninyo, yung aking privilege speech ay tungkol sa mga tao na maaring pagkunan ng maraming ebidensya. Yun. Para ma-resolve natin kako itong napakalaking nakawan na nangyari sa ating bansa. Kung maalala po natin, si Manong Chavit Singson, hinanap niya yung vlogger na si Jesus Duque ba yun? Jesus, Alam niyo ba ano man nangyari? Lagi na silang magkasama ngayon. Kasi yung vlogger na yun na si Jesus Duque, umiikot yun. Yung mga binibidyohan niya, binavlog niya yung mga ghost projects at yung mga hindi natapos na mga proyekto. Yung mga kinurakot na mga proyekto. Marami silang ebidensya. Kaya takot sila dito eh.
So nagsimula ako kay Yusek Adrian Bersamin, Gob Chavit Singson, sinabi ko rin si Yusek Jojo Cadiz, sinabi ko rin si Saldico, Opo. na po pwede naman siyang humarap kahit sumlang ka o kapag kasi nakapagpadala sa atin ng isang apostilled na sworn statement. Oo. Pagkatapos ka ako ay hindi mo naman iharap para maimbestiga rin natin si former Speaker Martin Romualdez. Ayan, opo. Oo. At pagkatapos Yan po ang hinihintay ng taong bayan, yung si Tambaluslos na yan. nga ako, itong 18 ex-soldiers. Isa pa yan, yung 18 ex-Marines. Dapat rin maimbitahan yan para matapos-tapos na yung issue na yan. Kung itong mga 18 ex-Marines na ito ay kung nagsasabi ba ito ng totoo at totoo ba silang empleyado at mga escorts at mga bodyguards ba ito ni Zaldico. Meron silang mga ebidensya na dapat nating ipakita sa taong bayan at ang taong bayan ang humusga kung ito ba'y totoo o hindi. Di ba? Opo. Na lumantad kamakailan. So, mula doon sa pagtatalong yon, bigla na lang inimbita si Gob Chavit. Aha, okay. O yan ang pagkakaalam ko, 14. Pagkatapos nga, na-defer nga. Tinanong ngayon, nalaman ko na nakakuha siya ng sulat yung sulat na, yung sulat na imbitasyon na for April 14 at saka yung sulat naman na dinidefer. Si Gob Chavit po ito tinutukoy nyo? Si Gob Chavit. Okay po, okay. Oo. Sangayon doon sa kaibigan na aking kinausap para makipag-usap kay Gob Chavit. Nakakuha siya ng dalawang sulat. Yun nga, yung unang sulat. Yung imbitasyon, nakalagay roon na iniimbita ka namin na pumarito bilang isang resource person Opo. sa April 14. At sana, on or before April 7, sabi niya, ay makapag-submit ka sa aming opisina ng sworn statement kasama na ng mga dokumento o mga ebidensya na gusto mong ilakip sa iyong sworn statement. Opo. E di, on or before, sabi niya, April 7 until 5 p.m. Okay. Okay. Opo. Ngayon, nabalitaan ko, yung sulat na ipinadala uli kay Gob Singson, April 7 din na dinidefer. Same day? So na-receive yata ni Gob Singson. Opo. Parang April 6 o kaya parang umaga yata ng April 7. Papunta na yata niya sa Senado para isubmit niya yung kanyang Kanya affidavit? Oo. Okay. Ngayon nasabi, nakalagay sa sulat, nabasa ko, nire-reschedule natin itong ating hearing, sabi niya. At sometime, parang dinidefer, contingent on the mitigation of the national energy emergency. So isa yun, Okay. Opo. Pagka sinabi, yun ang una. Di ba ang gago, no? Samantalang kay BP Sara, tingnan nyo na lamang dun sa kabila, no? Gusto nilang ituloy pa rin yung impeachment. Tuloy-tuloy pa rin yung impeachment. Kahit wala na silang mga makitang mga ebidensya, tuloy-tuloy pa rin kahit may krisis. Samantalang dito, anong rason? Ayon sa pagkakaintindi ko, dahil sa krisis. In English lang nung mga taga-kabila eh. May kalalagyan din kayo sa Panginoon pagdating ng panahon. Kayong mga ayaw sa tama, yung mga lumilihis, mas gusto sa masama dahil masarap ang buhay nila dito sa lupa. May kalalagyan din kayong lahat. Mga wala kayong mga puso. Oh my God, we're back again. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan.